sino ba talaga yung mga isinugo ni Kristo, edi si Kristo mismo ang nag-identify. Ito po ang sabi sa Luke chapter 6 verse 13. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. O edi maliwanag po pala. Ano ang sabi? Tinawag ba niya sa iba't ibang katawagan? Kagaya ng pagpapakilala ng iba sa kanilang sarili? O kaya wala silang anumang katungkulan na itinawag si Kristo? Hindi rin wala. At hindi rin kung ano-ano. Kaya kung tayo po ay makakapakinig sa kung ano-ano na sinasabi, kayo na po ang makapagpapasya. Sapagkat ang sabi sa ating binasa, tinawag naman niyang mga apostol. Yan, huwag po tayong magkakamali. Yan pala ang kanyang mga isinugo, ang mga apostol. Ngayon, yan ang mga ngaral. At sabi nga ni Kristo, magsiyaon kayo, inyong ipangaral ang ebanghelyo. Sila po pala yung mga inutusang mangaral. At anya, yung sasampalataya. Siyempre, talagang may mga taong hindi mananampalataya. At yan po ilikas sapagkat maging sa panahon naman ni Kristo, hindi naman lahat ng tao sumampalataya sa Kanya. Kaya nga po sinasabi ng kasulatan mismo, siya'y naparito sa sariling Kanya at hindi siya tinanggap ng sariling Kanya. Sa Juan 1:11 yan. Sariling Kanya na, pinuntahan niya. Kaya hindi din tayo magtataka na kung sa ating kapanahunan ay marami ring kagaya niyan. May mga nakakapakinig sa oras ng katotohanan. Mayroong mga nakakapakinig sa mga kasamahan dito sa oras ng katotohanan na nangangaral. Hindi naman talaga lahat ay sasampalataya. Pero, mayroong mga mananampalataya. Ano naman ang sabi ni Kristo? Doon sa mga sasampalataya, ito po ang sabi sa verse 16. Ang sumasampalataya at mabotismuhan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Maliwanag, ayon sa talatang ito, na yung meron palang mga sasampalataya. Yung sasampalataya ay bobotismuhan. Ngayon, sino ang magbobotismo? Kung sino yung mayroong karapatang mangaral o yung inutosang mangaral, yun ang magbobotismo. Hindi naman inutosang mangaral o hindi sinugo, magbobotismo. Walang kabuluhan ang botismong gagawin. Dahil yung pangangaral at yung pagbobotismo, hindi magkahiwalay. Ay maliwanag ang sabi ni Kristo. Sa kanilang pagyaon, sila'y mangangaral, yung mga sasampalataya, bobotismuhan. Sino magbobotismo? Yung inutosang mangaral. Yun din ang magbobotismo. Sino naman ang inutosang mangaral? Yung mga sinugo. Sa makatwid bagay, ang kanyang mga apostol. Kaya hindi kumot na botismuhan, ligtas na. O kumot na pangaralan, ay ligtas na. Kundi, yon ay yung pangangaral at ang botismo ng mga isinugo ni Kristo sa makatwid bagay ng kanyang mga apostol. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanilang pangangaral, diyan nakakamta ng tao yung kapatawaran. O tingnan po natin, sa aklat ng Juan sa kabanatang 20, ito ang sinasabi sa 23. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. O sino po yung tinutukoy na sino mang inyong? Ayun ang kanyang mga apostol.
Hindi naman ko muna basa yung inyong lahat kasama po dito. Inyong patawarin. Dahil ang kanyang tinutukoy dito, ang kanyang mga apostol. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan, ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngayon, yan po ay kung itatanong natin, bakit? Tao lang sila eh. Hindi ba Diyos lamang ang may karapatang magpatawad? Ayan nga rin po yung sabi ng mga Pariseo kay Kristo eh. Bakit ikaw nagsasabi ng ipinatatawad ng iyong kasalanan? Ikaw tao lamang? Sino ka na magpapatawad? Diyos lamang ang may karapatang magpatawad? Yan nga po, dyan po mapasok yung tinatawag na kapamahalaan o yung authority. Dahil si Kristo, sugo ng Ama. Ito po, tingnan natin ang sinasabi sa Mateo sa kabanatang 28 at babasahin ko po sa inyo ang sinasabi sa mga talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Lumapit si Jesus kinausap yung kanyang mga sinugo. Ano sabi niya? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Sino nagbigay? Ang Ama. Ibinigay kay Kristo. Ano naman ang ginawa ni Kristo? Isinugo niya naman ang kanyang mga apostol.